pumili. Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Mambabatas ka lang, hindi ka Diyos. Panglima, the relief was for police visibility. Maganda sanang hangarin kung totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili niyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinalipat-lipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na maging mayor ako ng 2010, nandiyan ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang police to the population ratio sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit na makabagong teknolohiya, drones, innovation at iba pa upang mabigyan solusyon ng issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ko sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang mamamayan. Tulad na lamang ng intimidasyon sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City, kamakailan. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos kong ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw, lalo na't saklaw ng relief order ang mga tauhan ng PNP. Mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ng Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong 2016, ay security ko ay mula pa noong 2007. It was obviously targeted list and a targeted maneuver, nothing less. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag mo akong banggitin sa mga pag-i-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, pakikiramay sa mga namatayan, at mga nakamamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag pang mga araw sa pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang problema ng mamamayan. Asahan mo ang sulat na ito sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo at laging tandaan para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo. Lagi kang magsabi ng totoo. Para sa bayan, Sara Duterte! Mabuhay ang Vice-Presidente ng Bansang Pilipinas! Mabuhay ang pag-aayag ng katotohanan! Now, Mr. Marbel, General Marbel, pag may mangyaring masama sa Vice-Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang Pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Tsak na darating yon, Ginoong Marbel.